Tanks and Sara Duterte soars in approval ratings sa Polls Asia. Tapos yung approval rating ni Sara Duterte is 59%. Imagine, laki no? Tapos 61% yung kanyang trust rating. Imagine mga kotsero, nilamon ng buhay si PBBM sa NCR, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Gets na natin yan. Pero NCR, Luzon at Visayas? Hindi ako naniniwala. There's something about this survey, guys. This is very, very obvious. Polls Asia, masyado yung ginawang obvious. Ito niyayabang to ngayon ng mga DDMs. Kasi for the past year, nitong 2024, si Sara Duterte ay bumulusok from 80+% sa survey. Bumagsak ko siya to 30-something, no? 30-something noong 2024, yung last quarter ng 2024. So, laki, no? 50% eh. 50% yung kanya ibinagsak sa survey. Oo. At I would attribute that, mga kotsero, sa number one, marami kasing nagalit nung kumalas ang mga Duterte sa administrasyon, number one. Pangalawa, yung investigasyon no, tungkol sa Quadcom at saka yung sa Confi funds. Matindi yun, guys. Yun talaga yung yun talaga yung nagpabagsak sa survey kay Sara Duterte, yung Confi funds saka yung yung Quadcom. Lakas nun eh. After the arrest of Rodrigo Duterte nitong Marso, nagkaroon ng pagbabago. And it seems, mga kotsero, na itong pagbabago na ito in favor, pabor sa mga Duterte. Specifically, alam niyo kung kanino lang pumabor? Kay Sara. Baliktad ang epekto kay Sara ng pagpapakulong kay Rodrigo Duterte. Baliktad. Ang nagiging benepisyaryo ng pagkakakulong ni Rodrigo Duterte is si Sara. Nakwento ko sa inyong lahat na ako ay may duda na baka si Sara Duterte ang nagtaksil sa tatay niya. Yung kanyang pagtataksil sa kanyang tatay is a calculated risk. And she played it really well. She played the doting daughter. Siya yung mapagmahal na anak. Kayong lahat nasa Pilipinas, ako lang ang nandito sa Dahig. So, ito kasi balita tungkol sa survey, guys. Marcos Tanks and Sara Duterte soars in approval ratings sa Polls Asia. Approval rating siya. Iba pa yung trust rating. Tapos yung approval rating ni Sara Duterte is 59%. Imagine, laki no? Laki na itinaas no? 59%. Polls Asia to. Tapos 61% yung kanyang trust rating. Sa pinakahuling survey ng Polls Asia, bumulusok pa ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte nitong Marso ngayong taon. Sa Ulat sa Bayan survey, bumagsak sa 17% ang approval rating ni Pangulong Marcos mula sa dating 42% noong Pebrero at 25% nitong March. Taliwas yan sa performance rating ni VP Sara Duterte na umabot sa 59%, tumaas pa ng 7% kumpara sa 52% nitong Pebrero. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronazon, tinamaan si PBBM ng ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Ako, mga kotsero, hindi ako naniniwala na merong irregularidad sa pagpapaaresto kay Rodrigo Duterte. Kasi kung meron, alam nyo, mga kotsero, bakit nagpa-hearing si Amy? Ba't hindi na lang niya inudyukan si Sara Duterte na mag-file ng kaso sa Supreme Court? O sa RTC man lang. Try nila, kidnapping. Kasuhan nila yung gobyerno. Alam nyo kasi, mga kotsero, kung naniniwala talaga itong si Sara Duterte at si Amy Marcos na kinidnap or extrajudicial rendition ang ginawa ng gobyerno, o di kasuhan nila kidnapping. Criminal case na, wag na tayo mag-Rule 65. Kasi kapag Rule 65, pinag-uusapan natin, gobyerno eh. Yung ahensya eh. Specific na tao na. Specific na tao. Kasuhan nila si Remulla, yung magkapatid na Remulla, at saka si General Torre ng kidnapping. Conspiracy to commit kidnapping. Tsaka serious illegal detention doon sa panahon na bago siya dalhin sa Hague. So, puntahan natin yung actual survey. Ulat ng Bayan Survey. Ayan, no, April 16, 2025. Key findings. Puntahan natin sa ilalim. Okay, approval rating to, guys, ha? Approval rating, 25% kay President Bongbong Marcos, Sara Duterte, 59%. O, ito yung sinasabi nila, approval rating. Tapos, base sa regions, tinan nyo this is interesting. This is very, very interesting. O, hakot si Sara Duterte, 55% approved sa kanya. Ito sa taas, ito sa ilalim si Sara, ay naka-highlight. Sa taas yung kay PBBM.
Lahat hakot ni Sara Duterte. Imagine, mga kotsero, nilamon ng buhay si PBBM sa NCR, Luzon, Visayas at well, sa Mindanao, gets na natin yan. Pero NCR, Luzon at Visayas? Hindi ako naniniwala. Mga kotsero, Luzon pa lang eh. NCR at Luzon pa lang, hindi ako naniniwala. Kalokohan yan. Visayas, 68%. Tight si Gwendolyn, si Governor Gwendolyn Garcia, tsaka si PBBM, sasabihin nyo, 68% sa Visayas. Hindi ako naniniwala. There's something about this survey, guys. May something dito. Hindi ako naniniwala. Kalokohan to. Alam niya, this is very, very obvious. Pulse Asia, masyado yung ginawang obvious. NCR? Maniniwala pa ako, si Lenny yan eh. NCR eh, kaso hindi. Si Sara Duterte yan. Mas maraming galit kay Sara Duterte sa NCR kaysa sa buong Pilipinas. Diyos ko, excuse me. Hindi ako naniniwala talaga. Alam niyo kung bakit, mga kotsero. Consistent yan eh, yung NCR tsaka Luzon. Sa NCR ho kasi, babad yan sa internet. So maniniwala pa ako kung hindi siya ganyang kataas, 55%, maniniwala pa ako. Bakit? Kasi halo-halo opinion sa NCR eh. Maniniwala pa ako kung, let's say, mga nasa 30, 40, pwede. Kasi nga halo-halo opinion sa NCR. May liberal ka, may pro-admin, may Duterte. Maniniwala ako doon. Pero 50, majority? DDS? Paano yung sinasabi ni Octa na 18% lang ang DDS? The numbers does not make sense. Again, maniniwala ako hindi ganyang ka-exage. Kaso exage, wag naman tayong magpakabayas na inuuto natin yung taong bayan. Wag naman ganun. Nakakaloko to. Ito, sa trust rating. Ba't tayo? Ito pinakamatindi yung trust rating. Ayan, oh. Trust rating, oh. 25% si PBBM, 61% si Sara Duterte. More than half of the Filipino people may tiwala kay Sara Duterte. How? It does not make sense. Ito yung sinasabi kahapon ni Takeru Miyamoto na pagdating sa mga Duterte, itong si Pulse Asia seems parang wala silang pinagkaiba ni Publicus. It seems na kapag merong intriga o issue tungkol sa mga Duterte, Pulse Asia is to the rescue to do some mind conditioning. Again, that is only a conspiracy theory. Kaso nga lang, tingnan mo naman. Sabi ko ito sa Big Five. Yung sa tungkol po dun sa survey, kahit ano hong gawin mo, kahit gaano kaganda ang iyong testing tool, iyong research methodology, what have you, kung yung respondents mo ay may response bias, ay magiging inaccurate yung iyong survey. Ang punto po ng survey, mga kotsero, ay malaman ang opinion, general sentiment of the people. General sentiment. Pero kung ang iyong respondents ay iyong pinili para sagutin ang iyong survey ayon sa isang paniniwala o pabor sa isang paniniwala o ideolohiya, ay masisira ang iyong survey. Mawawala ng integridad ang iyong survey. Halimbawa, mga kotsero, pag nagpa-survey ako ngayon dito sa 2,354 viewers natin, automatic, sasabihin yung lahat, si Sara Duterte ay walang kwenta. Response bias ang tawag dyan. Bakit yung response bias ang tawag dyan? Yan ho kasi, mga kotsero, kapag tinanong mo ang isang grupo na meron ng paniniwala tungkol sa isang tao o sa isang sitwasyon, automatic na yung kanilang sagot. Wala ako masyadong care dito sa survey na to. Ang care ko, mga kotsero, ay yung fact na nakalimutan na ng mga Pilipino kung bakit kailangan i-impeach si Sara Duterte. Yun ang issue ko.